Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kailaliman ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan do'y lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa lingkod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga Hudyo ay mga pastol. Nabubuhay sila sa disyerto at alam nila paano mabuhay sa disyerto. Ang karamihan sa mga Israelita ay hindi naman mangingisda. Malayo sila sa dagat kaya takot sila sa dagat. Nakakatakot talaga ang dagat sa mga taong hindi sanay dito. Kaya sa paningin ng mga Hudyo, ang dagat ay masama. Ang salita nila sa dagat, salitang yam, ay siya ring salita nila sa kasamaan. Masama ang dagat. Ang Diyos na nakakakontrol ng dagat ay siya ring nakakakontrol sa kasamaan. Nung nilikha ng Diyos ang mundo, naglagay siya ng hangganan sa dagat. Palaging hinahampas ng dagat ang lupa. Gusto nitong lamunin ang lupa, pero may hangganan na inilagay ang Diyos. May boundary na hindi niya matatawid. Dinescribe ito ni Job sa ating pagbasa. Ang tubig ay akin nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi ko sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Nakokontrol ng Diyos ang dagat, nang ibig sabihin nakokontrol ng Diyos ang kasamaan. Kaya nung pinatigil ni Jesus ang dagat, inutusan niya ito at ito'y tumahimik, natakot ang mga alagad. Anong tao yan? Sino ba ang may ganyang kapangyarihan sa dagat? Si Jesus na may kapangyarihan sa dagat ay may kapangyarihan din sa kasamaan. Kapag bumabagyo, nakakatakot ang makapangyarihan ng mga alon. Hindi mapigil ang pagbugso ng baha at ang paglakas ng pag-agos ng ilog. Naging familiar tayo nito sa malalakas na baha at bagyo na ating nararanasan. Nakikita natin ang mga ito sa TV at sa social media. Kaya ang lakas ng baha, ng alon at ng agos ng tubig ay isang larawan ng lakas na kasamaan na hindi natin mapigilan. Pero ang Diyos natin ay nakapipigil sa dagat at ng hangin. Siya ang nakapipigil ng kasamaan. Kahit naggaano kalakas ang kasamaan, ang kapangyarihan ito ay mapipigil ni Jesus, ang Diyos na kakampi natin. Huwag po sana kaming matakot sa daluyong ng kasamaan, lalo na kapag ito ay lumalapit sa amin, O Panginoon. Kumakapit kami sa iyo, Jesus. Iligtas mo kami.
At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.